sa lahat, Bagyong Pipito nag-iwan ng matinding pinsala sa ilang probinsya sa Luzon. Sa lakas ng hangin, maraming nagtumbahang puno at mga poste ng kuryente. Natuklap din ang bubong ng ilang bahay. May mga nalubog din sa baha. Ang iba pang update sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pepito, kukumustahin natin live. Ngayong ika-18 araw ng Nobyembre taong 2024. 7 magkakaanak, kabilang ang isang batang 8 taong gulang, patay sa landslide sa Nueva Vizcaya sa kasagsagan ng Bagyong Pepito. Parada ng mga bagyo, tapos na ba? O meron pa ring parating bago matapos ang taon? Dating Senador Antonio Trillanes, pakawala raw ng Malacanang ayon kay Duterte. Puwelta sa kanya ng palasyo, guni-guni lang ito ni Digong. Binuong task force ng DOJ, pinupuntiriyang kasuhan si Duterte ng paglabag sa international humanitarian law. Makakapagturo kung nasan si Mary Grace Piatos, bibigyan ng Kamara ng 1 milyong piso. Disgrasya sa kalsada. 4 kabilang ang isang bata, patay ng araruhin ng truck sa Pasig. The Phenom Alyssa Valdez, matagumpay ang pagbabalik sa PVL All-Filipino Conference. Ivy Lacsina, napiling Player of the Week. At eto na nga ang mainit sa showbiz. Kahit natalo, Chelsea Manalo, itinanghal na kauna-unahang Miss Universe Asia. Nag-iwan ng matinding pinsala sa maraming lugar sa bansa ang Bagyong Pepito. Maraming bahay at kabuhayan ang winasak ng bagyo. Pero ang pinakamasaklap sa lahat, 7 magkakamag-anak ang patay sa landslide sa Nueva Vizcaya. Live mula sa bayan ng Bayumbong, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, gaano katindi ang pinsala dyan? Cheryl Chulyo Nelubyo ng Bagyong Pepito ang buong probinsya ng Nueva Vizcaya. Blackout sa lalawigan kaya madilim kahit dito sa kabiserang Bayumbong. Kapapatak lang din ang ulan bagamat hindi kalakasan kaya hindi maaliwalas ang gabi ng mga residente. At hindi lang estruktura ang winasak ng bagyo tulad ng inyong nabanggit, maging buhay ng tao binawi ng super typhoon. Ganito ang eksenang nadatnan namin sa barangay Masok sa bayan ng Bayumbong pagkatapos daanan ng Bagyong Pepito. Nagkalat ang mga bumagsak na puno, ang ilang poste ng kuryente halos mabuwal. May mga kawad din ng kuryenteng nakalaylay dahil sa pangambang ito ay mga live wire. Dahan-dahang binaybay ng aming team ang kalsada. Dito namin inabutang nag-aayos ng bahay ang mga residente. Bayanihan na lang daw silang magkakapit-bahay. Pinakaproblemado si Mang Gilbert na hindi malaman kung paanong pagtatagni-tagniin ang natira nilang bahay. Wala na ang kanilang bubong, butas pati ang dingding ng kanilang palikuran. Kahit zero lang po, okay na po yan. Yung po, gamit ng mga bata, nabasa kasi po lahat. Dito naman sa sitio Hukhukyong sa bayan ng Ambagyo, mas matinding trahedya ang iniwan ng Bagyong Pepito. 7 magkakaanak ang nalibing ng buhay dahil sa pagguho ng lupa sa kasagsagan ng bagyo. Kasama sa mga nasawi ang 8 taong gulang na bata. 3 pang kaanak din nila ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, lumikas daw sila at sumilong sa isang kapilya. Dito sila inabutan ng landslide. Yung pinuntahan nga nila ay hindi yon yung designated evacuation center. So, yung pinuntahan, sir? Yes po. So, we encourage na sa mga susunod na undertakings natin at sa lahat ng undertakings natin, we only go to the designated evacuation centers. Nakuha na ang mga labi ng 7 nasawi habang nagpapagaling naman sa ospital ang mga nakaligtas. Sinisikap ngayon ng lokal na pamahalaan na maabutan ng tulong ang mga kababayan nating nasalanta. Puspusan din ang paglilinis sa mga kalsada pero aminado silang simula pa lang ito ng mahaba nilang pagbangon.
Plano ni Nueva Vizcaya Governor Jose Gambito na magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Kinakaya pa rin ng kanilang pondo ang pagtulong sa mga nasalanta, pero sa hindi na pinsala ng Bagyong Pepito, hindi nila alam kung hanggang saan maaabot. Nila sa national government na Maraming salamat, Brian Basa. Wasak ang daan-daang bahay sa Catanduanes nang tumama ang super bagyong Pepito. Pati mga paaralan nasira. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa lakas ng hangin at ulang dala ng super bagyong Pepito sa bayan ng Pangaliban sa Catanduanes, napayuko na mga halaman at puno. Doon unang naglandfall ang super typhoon matapos ang magdamag na pananalasa. Ito na ang iniwan ng super bagyong Pepito. Mga wasak na bahay, ang ilan nawala ng bubong matapos tangayin ng napakalakas na hangin. May iba ngang sahig na lang talagang natira. Ang bahay na ito naman, Tira ay bubong na lang. mas malala naman ang iniwang pinsala ng super bagyong Pepito sa bayan ng Bagamanok. Tuluyang nabuwal ang mga bahay na gawa sa kahoy. Halos wala na ring natira sa paaralang ito. Halos ma-wipe out naman ng malalaking alon ang mga bahay malapit sa dagat sa bayan ng Karamuran. Sa bayan naman ng Viga, napahawak sa kisame ang mga tauhan ng MDRRMO para hindi tuluyang bumigay dahil sa lakas ng hangin at ulan. Nagkalat na mga yero at naputol na sanga ang bumungad sa mga residente matapos niyan. Pati nga mga bubong ng mga classroom sa San Jose National High School, tinangay rin. Problema tuloy ng mga guro kung saan magkaklase. Sa bayan ng Gigmoto, pati mga truck tumagilid sa lakas ng hangin. Karamihan sa mga residente wala nang babalik ang tahanan. Ayon sa Office of Civil Defense Bicol, Catanduanes ang pinakanapuruhan ng super bagyong Pepito sa buong rehiyon. Naka-experience sigurado ng storm surge. May rain-induced landslides or rockfall and flooding incidents din po. Tiniyak naman ng OCD na papunta na ang tulong. May mga darating na pong family food packs via air and water asset, kasama din ang non-food items. May papadala din pong mga water lorry at 2 emergency telecommunication mobile command vehicles from DICT and DSW to Catanduanes. Samantala, balik biyahe ng mga sasakyang pandagat patungo ng Catanduanes. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Stranded ng ilang oras sa mga residente sa isang bayan sa Aurora. Nilamon kasi ng baha ang mga kalsada. At live mula sa Aurora, nasa frontline ang balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta ang mga binahang residente dyan? Mga bakwit na nagsisiksikan sa mga evacuation center, baha sa mga barangay, at mga bumagsak na puno at poste ng kuryente. Yan ang iniwan ni Super Typhoon Pepito sa bayan ng Dipakulaw sa probinsya ng Aurora. Ang Dipakulaw ang isa sa pinakanapinsala sa 7 bayan sa Aurora. Matapos dumaan ni Super Typhoon Pepito dito sa bayan ng Dipakulaw, ito na ngayon ang sitwasyon ng lugar. Maraming palayan ang pinalubog na at nagmistulang dagat na. Ganito rin ang sitwasyon ng ilang mga barangay na na-isolate ilang oras matapos dumating si Pepito. Apektado ang kabuhayan ng maraming magsasaka, gaya ni Mang Rogelio Marsan. Hindi niya raw akalain na lulubog sa baha ang kanyang bukid. Buti na lang, nakatakbo raw siya nang rumagasa ang baha sa palayan. Papasalamat kami sa Panginoon at buhay po kami. 8 oras isolated ang bayan ng Dipakulaw dahil sa binahang kalsada. Maraming bahay ang lubog sa baha. Ang iba, nabagsakan ng puno at nilipad ang mga bubong. Nakita namin kung gaano yung devastation ng bahay, ng mga ari-arian ng ating mga kababayan. Kagabi po, isolated po talaga kami kasi halos lahat ng daanan namin is unpassable. Dagdag kalbaryo pa ang brownout at walang signal sa lugar. Nasa 800 pamilya mula sa 7 coastal barangay ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kailangan daw nila ngayon ng pagkain at pampagawa ng bahay. Sa kabila ng tindi ng pinsala, wala namang napaulat na nasawi, lalo't napaghandaan daw ng LGU ng Dipakulaw ang pagtama ng bagyo. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pepito. Makakaapekto pa rin kaya ito sa ilang bahagi ng bansa? Kaugnay po niyan, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Benison
Estareja. Magandang gabi po sa inyo, sir. Kalalabas lang po ng bagyong Pepito pero magpapaulan pa rin ba ito lalo sa Luzon? Simula po kaninang tanghali kung saan nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Pepito na sa ngayon ay severe tropical storm na wala na po siyang direct effect sa ating bansa. Ilang bagyo pa po ang posibleng maranasan bago matapos ang taong ito? Possibly po, meron pa rin tayong magkaroon ng bagyo na isa or dalawa po pagsapit po ng December. But for the rest of November po, pinakamababa po ang isa or maaaring wala na po. Ito pong amihan, kailan po ba talagang simula nito at normal po ba na wala pang amihan kapag ganitong buwan? Usually po yung ating amihan or northeast monsoon ay umiiral sa ating bansa towards the second half of October hanggang sa first half po of November. And it's time po na 2024, November 18 na po, no? So possible in 1 or 2 days, manumbalik po yung ating northeast monsoon. Kaya naman po, masasabi natin na hindi siya ganun katipikal po dun sa mga nagdaang mga taon. Maraming salamat po si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Higit sa tulong sa mga nasalanta, pagkakaisa sa panalangin ang hiling ni Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos ng sunod-sunod na mga bagyong naranasan ng bansa. Nasa frontline ng balitang niya, si Maricel Halili. 6 na bagyong sunod-sunod ang humagupit sa bansa. Bukod sa ibinibigay na tulong ng gobyerno, panalangin ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya yan sa Philippine National Prayer Breakfast sa Malacanang kaninang umaga. Collective faith and prayer to the Almighty is the most powerful tool that we have to weather these storms and the destruction that they bring. Sama-samang nagdasal ang iba't ibang kinatawan ng simbahan. The world and our country are facing so much divisiveness in belief, in politics, even generational and cultural differences. These often make us forget our humanity, that we are one in our shared goal to serve our fellow Filipinos, to help the Philippines flourish. Lalo na ngayon na may naitala ng isang patay sa Camarines Norte, bunsod ng bagyong Pepito. One casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. Sabi ng Pangulo, pagod na ang first responders, pero hindi raw titigilan ang rescue at relief operations. Panawagan ni PBBM sa publiko. Sana naman, pagkadating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang ating mga kababayan na kahit na sinasalanta at kahit papano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahaginan natin sa kanila. At kawawa naman at sila'y naghihirap. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kabi naman tayo sa police report kung saan 4 ang patay, kabilang ang isang bata matapos araruhin ng 16-wheeler ang 3 motorsiklo sa Pasig. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Nagkalat ang mga kargang bigas ng 16-wheeler truck na ito matapos madisgrasya sa intersection ng Lanusa Corner Ortigas Avenue sa Barangay Ugong sa Pasig City nitong weekend. Nawasak naman ang 3 inararo nitong motorsiklo. 4 ang nasawi sa aksidente, kabilang ang isang batang 4 na taong gulang. 3 pa ang nasugatan at agad dinala sa ospital. Ayon sa naarestong truck driver, nawalan siya ng kontrol ng lumiko sa intersection. Maaaring dahil daw ito sa bigat ng kargang bigas ng truck. Iginit din niyang hindi siya nakatulog at hindi rin nakainom. Hindi na daw po makontrol, kaya sabi ko wala na tayong preno. Sinasabi ko po sa kanila, hindi ko naman po sinasadya at aksidente po, sana po mapatawad po nila ako. Labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga biktima. Gaya ni Tatay Delmo na nawala ng pamangkin at apo sa disgrasya. Parang anak ko na yun. Mismo yung namatay, parang anak ko na yun. Kaya ngayon masakit yung bata pumupunta sa bailo. Sabi pa ng ibang kaanak, dumating naman daw ang may-ari ng truck para mag-alok ng tulong pinansyal. Pero nakukulangan sila rito. Yung 75,000 ba? Kasya yan? Itawid sa patay? Borol. Lamay. Paglibingan. Kulang na kulang. Tapos siya pang matapang kagabi doon. Wala pang bagong pahayag ang may-ari ng truck kaugnay sa hiling ng mga naulila.
Sasampahan naman ang truck driver ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple serious injuries at multiple damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Dead on the spot ang isang sumemplang na rider sa Taytay Rizal matapos namang araruhin ng jeep. Ang ugat ng disgrasya, ang basang kalsada. Nasa Frontline balitang yan si Ian Suyu. Kakatapos lamang umulan kaya basa ang bahagi ng Ortigas Avenue Extension sa Taytay Rizal kagabi. Kaya ang motorsiklong ito biglang nadulas at tumagilid. Pero hindi pa man tuluyang bumabagsak sa kalsada. Naararo ang motorsiklo kasama ang rider nito ng kasabayan niyang jeep. Dead on the spot ang 22 anyos na rider. Ayon sa mga pulis, pareho namang mabagal ang takbo ng mga sasakyan. Nagkataon lang daw na nadulas ang biktima. Agad namang humingi ng paumanhin ang jeepney driver. Pero giit niya, hindi niya napansin ang pagsemplang ng biktima. Pagka semplang niya kasi sir, bila po lumagutok sa likuran ko, namaroon na po ako ng bigla. Yun na po, pagtigil ko, doon na po sa likod ng jeep. Hawak na ng Taytay Police ang driver na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Iniimbestigahan na rin ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs. Nasa Frontline ang balitang yan, si Camille Samonte. Matapos ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee, may gumugulong na ring investigasyon ang binuong task force ng Department of Justice. Kaugnay ito ng umano'y extrajudicial killing sa war on drugs ng dating administrasyon at kabilang sa kanilang iniimbestigahan si dating Pangulong Digong. International humanitarian law ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. Ayon mismo kay Justice Secretary Boying Rimulya, sa lawak ng mga inamin at ibinunyag ni Duterte, posibleng magsapawan ang investigasyon ng task force sa investigasyon ng International Criminal Court. Pero sisiguraduhin daw ng DOJ na magiging iba ang kanilang kaso sa tinutumbok ng ICC. We want the charges to be separate from each other. Even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity. Buwelta naman ang kampo ni Duterte, bakit hindi na lang sampahan ng kaso ang dating Pangulo kung meron silang sapat na ebidensya? Hindi yung puro raw sila propaganda para sirain ang reputasyon ng dating Pangulo. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maraming direksyon ang pwedeng tahakin ng pagsisiyasat ng DOJ. Maraming karapatan at batas din daw ang nalabag, kaya lalong lumalakas ang panawagang papanagutin si Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga panalong showbiz balita ngayong Lunes. Itinanghal na bagong Miss Universe Asia ang ating pambatong si Chelsea Manalo sa Miss Universe 2024. Siya po ang napiling isa sa mga kauna-unahang continental queens ng pageant. Yan ay kahit hindi po siya nakapasok sa top 12. Nasa Frontline na balitang yan, si MJ Murphy. Nakapasok sa top 30. Yun nga lang, hindi pinalad makalusot sa next round. Pero hindi man nag-place. Ang ating pambato sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo. Historic pa rin ang journey sa panalo bilang kauna-unahang Miss Universe Asia. Inanunsyo yan sa press con ng pageant matapos ang coronation night sa Mexico. Maraming salamat. Maraming Pilipinas. We are making history as Miss Universe Asia. Kasama ni Chelsea sa bagong Continental Queens ang kanyang roommate na si Miss Peru bilang Miss Universe Americas. First runner-up mula Nigeria bilang Miss U Africa and Oceania at Miss Finland bilang Miss U Europe and Middle East. Makakasama nila ang bagong Miss Universe mula Denmark na si Victoria Kjær Fjelvig. Another historic win ito, lalo't si Victoria ang kauna-unahang Miss Universe mula sa Denmark. Inaasahang lilibot sa iba't ibang bansa si Victoria bilang Miss Universe kasama ang kanyang Continental Court.
Kabilang na riyan ang ating Labula-Kenya beauty na si Chelsea. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Susunod, ilang eskwelahan sa Kalasyaw, Pangasinan na lubog sa baha. Dahil lang sa 400 pesos na utang, lalaki sa Cebu binaril sa ulo ng kanyang anak-anakan. At K-pop icons na 21 nakipantropiko sa kanilang welcome back concert. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong Pipito ang Pangasinan, kaya ang ilang lugar sa probinsya nalubog sa baha. Live mula sa Lingayen, Pangasinan, nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ngayon ang sitwasyon dyan sa Pangasinan? Julius, posibleng abutin pa ng isang linggo bago tuluyang humupa ang baha sa ilang bahagi ng Pangasinan gaya na lamang sa bayan ng Kalasyaw. Dahil yan sa matinding ulang binuhos nga ng bagyong Pepito sa probinsya bago lumabas ng bansa. Naabutan pa ng News 5 na inaangat ng mga guro at ilang bata mga nabasang gamit sa loob ng kanilang classroom sa Buenlag Central School. Dahil yan sa matinding ulang ibinuhos ng bagyong Pepito sa bayan ng Kalasyaw sa Pangasinan. Kaya ang eskwelahan inabot ng hanggang binting baha. Ang daming nasayang, mga kailangan ng bata. Hindi rin namin alam kung paano kami magsisimula yung ganito na sitwasyon. Tila naging lawa na rin ang school grounds dahil sa baha. Dahil dito, modular muna magiging klase nila. Binahari nitong paaralan nung bagyong Christine pero hindi kasing taas kaya gumamit pa sila ng mga tabla ng kahoy gaya nito na nagsilbing tulayin ng mga estudyante at guro. Pero dahil sa taas ng tubig na iniwan naman ng bagyong Pepito, wipek na at lumutang na lamang itong alternatibo sanang tawiran. Walang tigil naman sa paglilimas ang pamilya ni Nanay Elsa. Abot binti pa rin kasi ang tubig na pumasok sa kanilang bahay dahil sa magdamag na ulan. Natatakot kami baka bigla lalaki ang tubig. Hindi kami makalabas kaagad kasi natutong kami paggabi. Ganito ang kalbaryong tinitiis ngayon ng mga residente sa Sitio Lasip. Posibleng umabot pa raw ng isang linggo bago tuluyang humupa ang baha. Yung mga dating daanan ng tubig, nasaraduhan na kasi nagtambakan. Di mo rin sila masisisi kung gusto nilang tambakan dahil private property. Namigay na ang lokal na pamahalaan ng libreng gamot sa mga residente laban sa sakit na leptospirosis. Julius, inabot din ng baha ang ilang bahagi nitong paligid ng Kapitolyo pero awa ng Diyos dahil umaliwalas naman kahit paano ang panahon nitong buong araw, unti-unti na rin bumaba yung tubig dito sa lugar at nadaraanan na muli ang mga apektadong kalsada. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Hindi pa matuloy ang nakakabangon sa bagyong Christine, sinalanta na naman ng panibagong bagyong Albay. Pati lalawigan ng Quezon hindi nakaligtas sa super bagyong Pepito. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Matinding hambalos ng hangin at malakas na ulan ang naranasan sa Tabaco City, Albay nitong weekend. Itinaas noon ang signal number 4 sa lungsod dahil sa super bagyong Pepito. Agad pinalikas sa mga residente. Karamihan sa kanila hindi nakatulog dahil sa takot sa panibagong dilubyo. Hindi pa kasi sila tuluyang nakakabangon sa pinsalang iniwan ng bagyong Christine nitong Oktubre. Mahigit 1,000 evacuee ang nanatili sa Ibalong Centrum Recreation sa Legazpi City. Sabi ng ilang bakwit, hindi sila nagdalawang isip na lumikas. Sa dinami-dami sir ng bagyong dumaan tulad nung Riming at saka yung Sesang, marami na rin akong kumbaga sa may pobya na.
Sa General Nakar sa probinsya ng Quezon, mahigit 200 pamilya ang nilikas dahil sa super bagyong Pepito. Ngayong tumigil na ang ulan at bugso ng hangin, nag-uwian na ang evacuees. Si Rosabel, unang tinignan ang bubungan ng kanilang kusina na laging tinatangay tuwing may bagyo. Ang kinakasama niyang si Jason ang naiwan para magdamag na bantayan ng bahay sa kasagsagan ng pananalasa ng super bagyong Pepito. Bago pa lang dadating yung bagyo, dinagtali na kami ng mga kawayan. Pag ikay nasa labas, parang tatangayin din. Sa buong lalawigan ng Quezon, halos 48,000 pamilya ang inilikas. Pinayagan na silang makauwi. Pero may higit 40 bahay ang bahagyang nasira. Karamihan sa mga ito ay nasa bayan ng Buenavista. Meron naman pong binibigay na tulong ang pamahalang panglalawigan, katulong po yung ating mga local government units, yung mga pambili ng yero o pambili ng mga kahoy para matulungan po silang ma-rebuild yung kanilang mga tahanan. Ang mga isla ng Humalig at Pulilio ang pinakaapektado sa Quezon Province. Malalaking hampas ng alon ang dala dyan ng super bagyong Pepito. Sa kabila niyan, wala namang nasawi o nasaktan sa pananalasa ng super typhoon sa probinsya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Performance kung performance ang iconic at legendary K-pop group na 2NE1 sa kanilang 2-day sold-out concert sa Pasay. Nasa Frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Stage presence? Check! Vocals? Check na check! Pinatunayan ng iconic K-pop group na 2NE1 that they are still the BEST sa kanilang 2-day sold-out concert in Manila. Highlight ng concert scene, humapantropiko lang naman sina Beanie Dara at Beanie Minzy. 2NE1 Dara and Minzy. Isa sa mga memorable moment, ang group hug ng 4-member group habang sineselebrate ang birthday ng ating pambansang krung-krung. Kaya ang fans, very emotional na rin. Siyempre, may pa in or out dance number din sila. As a group, yes, oo, kasama na dyan ang leader nilang si CL. May pasorpresa rin si K-pop superstar G-Dragon sa kanyang YG Sisters. Jam-packed ang arena dahil after a decade. Jam-packed ang arena dahil after a decade, ngayon lang ulit nagsama-sama sina Dara, Bomb, Minzy, and CL dito sa Pilipinas. Gaya raw ni Dara, second home ng K-pop superstars ang bansa. Sa second day ng kanilang concert, hindi na nakapag-perform si Bomb dahil sa health-related issues. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, dahil lang sa 400 pesos na utang, lalaki sa Cebu binaril sa ulo ng kanyang anak-anakan. Maaraw pero bakit walang pasok? Sistema sa pag-aanunsyo ng class suspension, dapat na nga bang baguhin? At sa PVL, Ivy Laksina ng Akari Chargers, tinanghal na unang Player of the Week this season. Yan at iba pang Frontline News sa sports, ihatid ng nagbabalik na isa pang Alas Pilipinas star, Ea Laure. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Dead on the spot ang isang lalaki sa Cebu City matapos barilin sa ulo ng nakaalitang anak-anakan. Ang ugat ng pamamaslang 400 pesos na utang. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Butas ang ulo ng lalaking yan. Diyan tumama ang balang pumatay kay Renanti Paradero. Dead on the spot siya kagabi sa barangay Kinasangan sa Cebu City. Base sa investigasyon, mismong 18 anyos na anak-anakan ni Paradero na si Michael Estrada ang kumitil sa kanyang buhay. Punot dulo niyan ang utang na nagkakahalaga lang ng 400 pesos. Sinisingil na raw si Paradero pero nagmatigas siyang magbayad kahit na nakatsamba raw sa online game. Siningil niya. Kaso that time, wala siyang nakuhang pera kasi nga naubos na daw. And so, yun, sinabi niya na papatayin niya. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, tinutuo ni Estrada ang banta at itinumba si Paradero. Naaresto rin naman ang suspect. Bukod dyan, iniimbestigahan pa ng mga pulis kung may mas malalim pang dahilan sa krimen. Tinitignan din natin yung motibo sa drugs. Baka nagkaunsihan. Galit na galit naman ang pamilya Paradero sa suspect dahil tinuring pa siyang anak ng biktima. Anong nabuhat ulit ang papa? Oo. Ito remonta ang papa nila. Maoran ilang kabawas ang papa. Kasulukuyang nakakulong sa Inayawan Police Station si Estrada. Maharap siya sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. It's Ea Laure. Muna tayo mga PVL fans. Matagumpay ang pagbabalik ni Creamline Coal Smashers Captain Alyssa Valdez sa PVL All-Filipino Conference. Na-sweep ng Smashers ang Petrogas Angels sa laban nila last Saturday. Ito ang unang laro ni Alyssa matapos ma-sideline ng 4 na buwan dahil sa kanyang knee injury. Naka 4 points lang ang The Phenom pero sabi ng teammates niya malaking bagay ang presence ni Ate Alyssa sa Taraflex. Tuloy-tuloy daw sa training si Alyssa para makabalik sa kanyang phenomenal scoring sa mga laban. Sa iba pang PVL news, itinanghal na Player of the Week si Ivy Lacsina sa opening week ng ongoing All-Filipino Conference. Pinangunahan ni Ivy ang Akari para sa solid na simula ngayong conference. Naging crucial ang kanyang points para magogi sila sa laban sa Galleries Tower High Risers at Zeus Coffee Thunderbells. Ayon kay Ivy, marami siyang nakuhang lessons noong nakaraang conference at ginamit niya yan para mag-improve sa laro this season. Gusto raw ni Ivy na ulitin ang maganda nilang run noong nakaraang conference kahit di na nila kasama ang super import na si Oli Ocaro. Nakasampung sunod-sunod na panalo ang Akari last Reinforced Conference at natalo lang sa Creamline Coal Smashers. Tuloy-tuloy ang PVL action bukas. Mapapanood ang mga laban sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live App. Susunod, sistema sa pag-aanunsyo ng class suspension. Dapat na nga bang repasuhin? Buntis sa Catanduanes, pinaanak ng pulis sa kasagsagan ng Super Bagyong Pipito. At day 2 ng Grand Biniverse Concert, silipin natin live. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ilang magulang ang dismayado sa pagsuspinde ng klase ngayong araw dahil bigla rin namang umaraw. Tingin ng DILG, kailangan ng repasuhin ang sistema sa class suspension. Nasa Frontline na balitang yan, si Kari Kaitor. Sa
Maraming lugar sa Metro Manila at mga probinsya ang nagsuspende ng klase ngayong araw dahil sa inakalang pag-ulang dala ng bagyong Pepito. It's Monday. Pero tila maraming nabulaga. Sa video ng netizen, tirik ang araw pero wala raw pasok. May nag-post din na suspendido ang klase pero maaraw na rin sa Pasig at Mandaluyong. Sa post ni Interior Secretary John Vic Remulla noong weekend, hinikayat niya ang ilang probinsya na magsuspende ng klase ngayong Lunes. Pero ayon sa isang netizen, masyadong maaga ang suspension. Observe raw sana muna dahil maraming estudyante rin ang mahihirapang maghabol sa klase o exam. Ang ilan ding magulang na nakausap ng News 5 nang hinayang sa pagsuspende ng klase. Baka raw magamit pa ang weekend sa makeup classes. Ang weekend is family time na po yun. Medyo sayang po, pero hindi naman po natin masisisi yung weather forecast kasi paiba-iba siya. Sa panuntunan ng Department of Education, otomatikong suspendido ang klase kapag may nakataas na tropical cyclone wind signal o kaya naman ay rainfall o flood warning sa lugar. Pero ang isang universidad, agad nilift ang class suspension nang makitang bumuti ang panahon at inalis na rin ang wind signal sa Metro Manila at karating probinsya. Agad silang nagpatupad ng online class. Ayon sa Pag-asa, nasa lokal na pamahalaan ang desisyon sa pagsuspinde ng klase sa kanilang nasasakupan, may storm signal man o wala. Para sa Parent-Teacher Association, mabuti nang panatilihin ang kasalukuyang sistema para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Mas okay na po yan na mayroong precautions na ganyan mag-suspend kaysa po bilang kung kailan po nasa eskwelahan, bilang dumating yung bagyo, at hindi na po makauwi yung mga bata. Pero para kay Remulla, may kailangan ng ayusin sa sistema ng class suspensions. Pepito was an overreaction from the underreaction to Christine. They opted to take the safer route in declaring class suspension. However, I think we could do a better job at it. Hihimukin daw niya ang pakikipagtulungan sa iba't ibang weather agency para mas sigurado ang forecast. It has to be the President's directive to us. But I will make some suggestions on how to do it. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Sa Frontline News Abroad, patay ang 10 bagong silang na sanggol matapos masunog ang isang ospital sa India. Sa video, isa-isang na-recover ang labi ng mga sanggol sa loob na nasunog na children's ward. Di agad sila na-rescue nang sumiklab ang apoy sa ward. Bukod sa mga nasawi, 16 na sanggol ang sugatan. Hindi pa tukoy ang mitsa ng apoy pero posibleng nagkaroon daw ng short circuit. Mga kapatid, marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpaanak sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Pepito ang isang pulis sa Catanduanes. Ang palayo ng bata, Pepito. Narito ang Frontline Report. Nag-inspeksyon ng mga pulis matapos ang pananalasa ng bagyong Pepito nang biglang nagpasaklolo ang isang residente sa San Andres, Catanduanes. Isang ginang sa lugar ang mga nganak at nagpapadala sa ospital. Okay ka lang. Relax na, kayaan. Pagdating sa bahay, bahagya na nakalabas ang ulo ng sanggol. Kaya doon na pinaanak ang ginang ng isang babaeng pulis na sakto ng mga rehistradong midwife at nurse. Isang healthy baby boy ang isinilang. Binigyan siya ng mga pulis ng palayaw na Pepito. Agad hinatid ang mag-ina sa ospital. Maayos na ang kanilang kalagayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pakawala ng Malacanang si dating Senador Antonio Trillanes. Buwelta naman ng palasyo, guni-guni lang daw yan ni Digong. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Itong si Trillanes, talagang mukhalakan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan, walang pera yan.
Ito ang derechahang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay dating Senador Antonio Trillanes. Kasunod yan ng pagsiwalat ni Trillanes sa Quadcom hearing na higit 2 bilyong piso umanong drug money ang pumasok sa iba't ibang bank accounts ng mga Duterte. Balak na raw ni Digong nakasuhan ng libel si Trillanes dahil sa mga paratang nito. Pero kumbinsido ang dating Pangulo kung bakit sila pinupunteriya ni Trillanes. Tataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na wala naman kaming kasalanan sa kanila, hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Sagot naman ng palasyo. Ano? Ganun na lang. Ano? Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan dahil hallucination na yan. Hindi rin naniniwala ang ilang miyembro ng Quad Committee na may ugnayan si Trillanes sa Malacanang. Kahit noon pa man daw ay kritiko na ni Duterte si Trillanes. He's been deep with his own investigation since the Senate pa. I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Naniniwala naman si Congressman Pantaleon Alvarez na pamumulitika lang ang ginagawa ng Kamara sa dating Pangulo. Tingin pa nga ni Alvarez, pwedeng tumakbo pa ulit sa pagka-presidente si Duterte sa 2028. Ayon daw kasi sa konstitusyon, nakaupong presidente lang ang bawal tumakbo for re-election. Hindi raw niyan sakop ang dating Pangulo na hindi naman incumbent. Sagot naman ng mga kongresista, Good luck po. God bless. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. May pabuyang 1 milyong piso ang Kamara sa sino mga makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Yan ang nakapirma sa isa sa mga acknowledgement receipt na nagsasabing nakatanggap daw ng confidential funds ni VP Sara. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa mga acknowledgement receipt na ginamit pang liquidate sa 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022, isang Mary Grace Piatos ang lumutang. Isa raw siya sa mga nakatanggap ng pondo at pumirma sa resibo. Pero sa pagdinig noon ng House Committee on Good Government, may duda ang mga mambabatas kung totoong tao talaga siya. Kaya kanina, inanunsyo ng House Committee on Good Government kasama ang Quad Committee ang alok nitong 1 milyong pisong pabuya sa sino mang may impormasyon tungkol kay Mary Grace Piatos. Kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So, sinasabi nila, totoo. So, kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya, no? Yung mga congressman. Bukod sa resibong pirmado raw ni Piatos, nasita rin sa naunang pagdinig ng Kamara ang mahigit 100 pang resibong isinumite ng OVP sa Commission on Audit na mali-mali ang petsa o walang pirma. Sabi noon ng OVP, typo o nagkamali lang sila sa pagsusulat sa resibo, pero hindi ito bumenta sa mga kongresista. So we want to set an example, no? We want to know the truth kasi it follows Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. Noong nakaraang linggo lang muling iginiit ni VP Sara na hindi na siya dadalo sa mga susunod na pagdinig ng Kamara, lalo't kinaltasan na rin ng mahigit 1 bilyong piso ng Kamara ang proposed budget ng OVP sa susunod na taon. Sagot naman ng mga kongresista, the problem is, hindi niya ginastify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta. Sa Miyerkules, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government. Umaasa ang mga kongresista na dadalo, kundi man si VP Sara ay yung mga opisyal na mismong may kinalaman sa kung paano ginasta ng kanilang opisina ang pera ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Lusot na sa Senado ang mahigit 10 billion pesos na hinihinging pondo ng Department of Agrarian Reform sa susunod na taon. Pero bago pumasa, naungkat sa pagdinig ang lupa ng mga magsasaka na naging Pogo Hub daw. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Sa pagbusisi ng mahigit 10 billion pesos na proposed budget ng Department of Agrarian Reform sa plenaryo ng Senado kanina, inungkat ni Senadora Risa Hontiveros ang lupa sa Porac, Pampanga na inaward na sa mga magsasaka pero nabistong naging Pogo Hub.
Tinutukoy niya ang Pogo Hub ng Lucky South 99 na ni-raid sa Porac noong Hulyo. Tinawagan na raw si Senadora Hontiveros si DAR Secretary Conrado Estrella tungkol sa impormasyong lumabas sa hearing. Sabi naman ng sponsor ng budget na si Senator Cynthia Villar, ni-revoke na ng DAR ang conversion ng nasabing lupa. Pero umapila raw sa palasyo ang nagpalis ng lupa na si Roberto Cruz. Ni-revoke daw nila yung conversion. Oo, and nag-appeal yung nagtayo sa Office of the President, so on appeal. Tinanong din ni Hontiveros ang tungkol sa land acquisition and distribution. Gaano raw ba karami ang lupang ipapamahagi pa sa mga agrarian reform beneficiaries at gaano karami din ang natitirang benepisyaryo? Sabi ni Senator Villar, nasa 161,817 hectares pa ang ipamamahagi sa mga magsasaka. Ngayong taon naman, nasa 61,000 hectares daw ang naipamigay ng DAR mula sa mga nabiling lupa noong 2014. Aabutin daw ng 3 taon o bago matapos ang Administrasyong Marcos ang pamahagi sa mga lupaing ito. Sa huli, lumusot din sa deliberasyon ng plenaryo ang budget ng DAR. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sugatan ng 25 Boy Scout at Girl Scout at kanilang mga guro't magulang nang tumagilid ang sinasakyan nilang truck sa Misamis Oriental. Papunta sana sa isang jamboree event ang mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Abay, ginukutabang Diyos ko! Napasigaw na lang ang babaeng yan habang humihingi ng tulong. Ay, ginukutabang! Tabang. Isang lalaki ang nakahandusay. May mga estudyante namang tumatakbo at umiiyak. Ang mga biktimang yan, sakay ng tumagilid na truck noong Biyernes sa barangay Sibangtan sa bayan ng Talisayan, Misamis Oriental. Nasa 50 ang sakay ng truck. Kabilang ang mga estudyanteng miyembro ng Boy Scout at Girl Scout, kanilang mga magulang at guro. Base sa investigasyon, papunta sila sa isang District Scout Jamboree event. Pagdating sa pataas na bahagi ng kalsada, nawalan umano ng kontrol sa truck ang driver. Hanggang sa tuluyang tumagilid ang sasakyan. Walang namatay, bagamat kalahati ng mga sakay ng truck ang nasugatan. Agad silang dinala sa ospital at na-discharge naman na. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga biktima sa truck driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sa mga kapatid nating motorista, matapos ang malakihang taas presyo sa petrolyo nung nakaraang linggo, magro-rollback naman bukas. Ayon sa ilang oil companies, 85 centavos ang ibababa sa kada litro ng gasolina, habang 75 centavos naman sa kada litro ng diesel. 90 centavos naman ang tapya sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahil yan sa mababang oil demand forecast at paghina ng ekonomiya ng China. Galit kaya walang habas na nanaksak sa loob ng paaralan ang estudyanteng hindi nakagraduate sa China. 8 ang napatay niya. Yan ang Frontline News Abroad ni Camille Samonte. Nakahiga sa kalsada ang lalaking estudyanteng yan habang duguan ang kanyang tagiliran. Ilang metro lang mula sa kanya, isa pang estudyante ang nakabulagta at duguan din. Bukod sa kanila, may ilan pang estudyante ang may parehong sitwasyon. Yan ang tumambad sa mga pulis sa loob mismo ng campus ng isang vocational college sa Wuxi, China. 8 estudyante ang patay, 17 ang sugatan. Ang suspect, isang dating estudyante ng paaralan. Sa isang video, makikitang pinagtulungan hulihin ang 21 anyos na suspect na si Shu. Base sa investigasyon, hindi nakagraduate si Shu matapos bumagsak sa exam. Mababa rin umano ang sinasahod nito sa internship. Kaya ang galit, ibinuntun daw niya sa mga kapwa estudyante. Nakakulong na si Shu. Iniimbestigahan pa kung paano siya nakapasok ng campus ng may dalang kutsilyo o kung sa loob na niya ito nadampot. Nananawagan naman ang mga Chinese sa pagtuunan ng kanilang gobyerno ang mental health crisis sa bansa. Nangyari ang mass stabbing halos 1 linggo matapos ang walang habas na pananagasan ng isang lalaki sa labas ng isang sports complex sa Zhuhai dahil sa sinapit na divorce. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, pinakamahabang bulubundukin sa bansa ang Sierra Madre.
Ang madalas pong sinasabi, natural na pangontra sa mga bagyo ang ating mga kabundukan, tulad na lamang ng Cordillera Mountain Range at ng Sierra Madre. Pero ano nga ba ang totoo? Nakakapanghina nga ba talaga ng bagyo ang mga bundok na ito? Sa isang pag-aaral ng mga Pinoy climate scientist na sina Dr. Jerry Bagtasa at Dr. Bernard Alan o B.A. Racoma, ang sagot po riyan ay hindi oo at hindi rin naman hindi. Not yes and also not no. Sa na-publish nilang pag-aaral sa Philippine Journal of Science, lumalabas kasi na totoo namang nakakabawas sa intensity o lakas ng bagyo ng hangin ang mga bundok tulad po ng Sierra Madre. Pero kung ang usapan ay ulan, tila mas maraming nadadalang ulan ang mga bagyo kapag dumaraan po ito sa western slope ng Sierra Madre, Cordillera at kahit na nga po sa Metro Manila. Dahil naman yan sa tinatawag na orographic effect. Ito po yung epekto ng mga naglalakihang bundok sa hangin na naitutulak pataas dahilan para mas makabuo ng mas marami pang ulap na nagpapaulan. Paglilinaw po ng mga eksperto, tama naman na ingatan ang Sierra Madre, pero hindi lang ito dahil sa nakakatulong ang nasabing bulubundukin kontra sa mga bagyo, kundi dahil din sa kahalagahan nito sa natural nitong yaman. Ang paalala rito, tulad ng kay Alaman, ang Sierra Madre ay atin din pong K-yamanan. K? Okay. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, kahit pa may bagyo, naging eventful pa rin ang weekend para sa Certified Blooms who went all out sa Grand Beaniverse Concert. At live mula po sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ, enjoy na ba ang lahat dyan? Jervy, eto na nga, naririnig ko na yung Beanie na kumakanta dito sa loob ng Smart Araneta Coliseum dahil nagsimula na nga ang Grand Beaniverse Day 2. At syempre, sobrang bloomified na lugar na ito. At kahit na nga nagsimula yung concert, marami pa rin team labas sa umaasa sila na kahit sold out, ay malay mo, maambunan nga sila ng ticket. Pero anyway, eto, yung mga nakausap kong Bloom kanina, talaga namang kinarira kanilang DIY Bloom outfits ng paborito nilang beanie. Sulit naman daw yan kasi syempre top-notch yung production nila from day 1 pa lang naaasahan natin till day 3 which is tomorrow. At may pasilip tayo kung ano nangyari nung first day ng Grand Beaniverse. Watch this. Mula sa kanilang 360 stage at pagsakay sa kanilang sleigh na Huggies A. Engranding memories talagang hinandog ng Nation's Girl Group na Beanie sa kanilang Blooms. Sa unang araw pa lang yan ng kanilang Grand Beaniverse Concert. Tinodo na nga na Beanie Maloy, Joanna, Mika, Gwen, Stacy, Aya, Sheena at Colette ang mga production number nila. Nadagdagan pa ang saya ng makisamang drag queens gaya na Venus Deluxe, Eva LeQueen at Precious Paula Nicole, kasamang iba pa. Hindi rin nagpahuli ang Beanie, kasama si Mr. Pure Energy Gary V at Regine Velasquez. Naging very inclusive ang Beanie nang tanghalin nila ang kapit lang using Filipino Sign Language. Umulan o umaraw, overall, sulit na sulit ang pag-iipon ng Blooms para mapanood on a bigger stage ang kanilang paboritong Nation's Girl Group. O diba, sobrang bongga day 1 pa lang. Pero balita ko ngayong araw na ito, may mga surprise performances pa rin tayo. Syempre pa nila confirm kung sino, pero narinig natin parang si Unkabogable Star Vice Ganda raw ang magpo-perform. Titingnan lang natin yan, syempre. Pero kayo nakita ko na nga, kinata na rin nila yung Pantropiko. Talaga napaindak na yung mga tao, kahit yung mga dumadaan dito. Nakakatuwa talaga. Pero eto na mga Bloom ha, hanggang bukas po ang Grand Beaniverse dito po sa Smart Araneta Coliseum. At yan muna ang latest mula rito. Back to you guys! Maraming salamat, MJ Marfori. Mga kapatid, malungkot na balita po.
Nagluluksa ang OPM scene sa pagpanaw ng bokalista ng sikat na 90s rock band na AGs. Kinumpirma mismo ng AGs ang pagpanaw ng kanilang vocalist na si Mercy Sunot sa sakit na cancer sa edad na 48. Sa post po ng banda online, nanawagan sila na alalahanin ang naging buhay at iiwang legacy ni Mercy sa kanilang mga awitin. Bago po ito, nakapag-TikTok pa si Mercy matapos siyang sumailalim sa isang operasyon. Humiling pa siya ng panalangin para labanan niya pa ang kanyang breast at lung cancer. 1995 nang mabuo ang AGs na pinangungunahan ni Mercy ang kanyang kapatid na sina Juliet at Ken. Magbabalik na uli ang basketball action sa PBA sa pagsisimula ng Season 49 Commissioner's Cup sa November 27. Bubuksan ng tapatan ng Converge Fiber Xers at Terra Firma Deep ang conference alas 5 ng hapon. Susundan naman yan ng guest team ng Hong Kong Eastern at Phoenix Fuel Masters alas 7:30 ng gabi. Bukod sa guest team, kaabang-abang ang tapatan ng imports ngayon dahil wala ng height limit. May ilang team na stick sa kanilang imports gaya ng Ginebra at TNT na may Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson. Habang may new team, may new faces ding dapat abangan. Nakikita raw ng De La Salle Green Archers na win-win situation ang paglalaro ng star player nilang si Kevin Cambao sa Gilas, Pilipinas. Nakafocus sa national team ngayon si KQ habang papalapit na ang Final Four para sa UAAP. Pero wala raw problema riyan si Coach Topex Robinson. Kaya sabi ni Coach na magiging mas mahusay na player si Kevin dahil sa experience sa national team kaya makabubuti rin ito para sa kanila. Patunay lang din daw na maganda ang basketball program ng LaSalle kung pinaglalaro ang national team ang kanilang players. Dapat na rin daw masanay ang Archers sa mga sitwasyon na wala ang kanilang star player. Susunod, Meralco Bolts Chris Newsome engaged na sa beauty queen na si Cam Lagmay. At talent agency ng 2NE1 nag-sorry matapos na hindi na makabalik sa stage si Park Bom sa kanilang concert sa bansa nitong weekend. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Reklamo ni Senator Jinggoy Estrada ang umano'y flying voters sa San Juan City dahil sa pagdami ng mga botante sa lungsod. Sa deliberasyon ng Senate Plenary sa 2025 budget ng COMELEC, nagtataka raw sa Estrada kung bakit mahigit 30% ang tinaas ng bilang ng botante sa San Juan City na isa raw sa pinakamaliit na lungsod sa Metro Manila. Kung magpapatuloy raw ito, puro mga kandidato na ine-endorse raw ng kanilang alkalde ang mananalo dahil hawak umano nila ang flying voters. Wala pang payag tungkol dito si San Juan Mayor Francis Zamora. Kung sino man ang sabihin ni nung gagong mayor namin doon, yun lang ang boboto nila. Wala nang pagkakataon. Desidido ang Department of Justice na mapauwi ng Pilipinas si dating Police Colonel Royina Garma matapos itong damputin sa Amerika. Una nang lumutang ang posibilidad na nag-a-apply ng asylum sa Amerika si Garma. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi yan mangyayari dahil posibleng iniimbestigahan doon si Garma. Dahil sa mga ari-arian niya at sa posibleng pagkakadawit niya sa money laundering activities doon. Bago umalis, si Garma ang nagkumpirma noon sa Quadcom na may reward system daw sa drug war. Gusto ulit makuha ng gobyerno ang kustodiya niya. Kaya inatasan na ng DOJ ang Bureau of Investigation o Bureau of Immigration na makipag-ugnayan sa US para mapadeport na siya. We will get her extradited. I'm asking the immigration people to do the formal work. But anyway, we have a
MLAT with the Mutual Legal Assistance Treaty. So we will work this out. Nawi sa enkwentro ang pagruronda ng mga pulis sa May Kawayang, Bulacan kahapon. Sugatan ng dalawang tulak ng droga na sina alias Dan at alias Annalyn. Nabaril naman sa braso si Police Captain Josel Calvario. Agad silang isinugod sa ospital. Ayon sa mga pulis, biglang nagpaputok ng baril ang isa sa mga suspect habang rumoronda sila. At dahil dyan, gumanti rin sila ng putok. Na-recover sa mga suspect ang 800 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 5 milyong piso. Nakuha rin sa dalawa ang isang rifle at mga bala. Ni-reveal ni Miracle Ball star Chris Newsom na engaged na siya sa girlfriend niyang si beauty queen Cam Lagmay. Sa caption ng kanyang Instagram post, nakalagay na nangyari ang proposal noong November 11. Ginawa niya ito noong 11:11 p.m. noong araw na yon. 6 years nang magkasintahan sina Chris at si Cam. Bumuhos naman ang congratulatory messages para sa newly engaged couple mula sa athletes at iba pa nilang close friends. Congratulations, Chris and Cam! Laglag na sa Final Four race ang FEU Tamaraws matapos silang patauben ng UP Fighting Maroons sa UAAP Men's Basketball Tournament. Bumida si JD Kagulangan at umiscore ng crucial basket para ibigay ang panalo sa Maroons. Final score 86-78. Nasa second seed tournament ang UP at may twice-to-beat advantage ng pinanghahawakan. Inaabangan naman kung sino ang kukumpleto sa Final Forecast. Nariyan ang UE Red Warriors na sunod ng makakalaban ng Maroons. Susubukan din ng Adamson Soaring Falcons na makuha ang natitirang spot. Sunod namang makakalaban ng Falcons ang Ateneo Blue Eagles. And that's a wrap, our daily dose ng sports update. Thanks for tuning in. Ako po si Ea Laure. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ikinasal na ang longtime partner at Ben & Ben members na sina Pat Lasaten at Agnes Rioma. Sa kanilang social media, ibinida ng Pat Ness ang ilang tagpo sa kanilang naging kasal sa Los Angeles, California. Intimate garden wedding ang nangyari na dinaluhan ng ilan nilang malalapit na kaibigan at kaanak. Kabilang na siyempre ang kanilang mga kabanda sa Ben & Ben. 2022 lang nang ma-engage sina Pat at Agnes. Good news po ito ahead of their upcoming concert sa Mall of Asia Arena sa December 14. Ito pa nga, nagpaliwanag ang agency ng K-pop girl group na 2NE1 kung bakit hindi na nagawang matapos ni Park Bom ang ilang performance sa kanilang concert sa bansa. Sa IG story ng concert promoter na Live Nation, nagsorry ang YG Entertainment dahil di na nga nakumpleto ni Bom ang performances dahil sa ilang issue sa kalusugan. Agara namang nabigyan ng atensyong medikal si Bom sa venue pero di pa rin po gumanda ang kanyang kalagayan kaya di na siya nakabalik pa ng stage. Pangako naman ng YG, sisiguraduhin nila ang kaligtasan at recovery ng kanilang mga artist. 2 araw rin nag-perform nitong weekend ang 2NE1 sa MOA Arena para po sa kanilang Welcome Back Global Tour. At yan nga po ang ating K-Alaman at Showbiz Updates ngayong Monday. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Reinsen. At mga kapatid, 37 days na lang. Pasko na! At yan ang mga balita at impormasyon dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.